Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang bayad na libre lang. Turo mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin yung for today's reflection, ano ang mabuting balita sa araw nito. Ayon sa ating simbahang Katoliko, ibabagsak ng Diyos ang mga taong mayayabang at mga taong malulupit. So, yun po, no? Kung titignan po natin, no? Yung ating modern time ngayon, kitang-kita po sa social media, no, kung sino-sino yung mga taong mayayabang, no, o talagang malulupit. Subalit, nung panahon ng ating Panginoong Yesu Kristo, no, na ano po niya, napuna rin niya. Napansin niya nung inimbitahan siya sa kasalan, nakita niya na may nagunahan sa upuan. Doon sila sa harap, para kumbaga, VIP ang dating. Di ba? Pero sabi ng ating Panginoong Yesus, maging humble kayo. Di ba? Kung ang pwesto mo ay pang VIP, kahit umupo ka muna sa likod, tatawagan ka naman para umupo doon sa harap. Kaysa naman umupo ka sa harap, tapos pinaalis ka dahil hindi mo pala pwesto yon, doon ka pala sa likod. Di ba? Ganyan po sa ating buhay, no? Ang ating sa panahon ngayon, marami sa atin nanggunahan sa kasikatan, paramihan ng subscriber, paramihan ng mga followers, di ba? Paramihan ng mga kayamanan, paramihan ng mga palakasan ng kapangyarihan. Gusto po natin lahat ay mauna tayo. Wala nang masama, lalo pa, no? Kung yan ay pinaghihirapan natin. Kumbaga sa pilahan, gusto mo, ikaw yung mauna kagad para matapos ka o priority ka. Pero kung ikaw yung taong patas, di ba? Kailangan mong pumila hanggang sa ikaw na ang mauna. Hindi ka magsa-shortcut, di ba? Magiging patas ka lang, no? Kaya yung tunay na karangalan, hindi po yun sa kasikatan, hindi yun sa maraming followers na tumitingala sa'yo, no? Hindi dahil sa kasikatan mo, kundi ang karangalan po ay pagiging humble sa buhay, na hindi ka mayabang, na hindi ka umaapak ng tao para lang ikaw ay umangat sa buhay. Di ba? Marami pong ganyan. Inaapakan, sinisiraan yung kapwa, para lang sila ang unang mapansin ng tao at sila yung sumikat, no? Ganyan po, no, kailangan po, kung sikat tayo, no, maraming mga taong sikat, pero humble naman. Di ba? Hindi nila tinitingala yung kanilang kasikatan. Di ba? Na kahit sino ang tao kinakausap, magalang, marespeto. Pero meron din naman taong hindi pa sikat. Feeling sikat, no? Mayabang, walang respeto, arrogante, akala mo kung sino sila. Akala nila sa sarili nila sikat sila, di ba? May mga ganun po. Kaya sabi sa Biblia, ayon kay Isaiah chapter 13 verse 11, ibabagsak ng Diyos ang mga taong mayayabang at malulupit. Sinabi ng Panginoon, parurusahan ko ang mundo dahil sa kasamaan nito. Parurusahan ko ang mga makasalanan dahil sa kanilang kasalanan. At wawakasan ko ang kahambugan ng mayayabang, patitigilin ko ng pagmamataas ng taong malupit. So kahit sa history po natin, no, sa kasaysayan ng mundo, maraming mga makapangyarihan, maraming mga malulupit na tao nung kanilang kapanahunan. Ano ang nangyari sa kanila? Wala na po sila ngayon. Nakabound din sila sa lupa, no? Namatay na rin sila, hindi na rin sila pinag-uusapan, pero yun na nga po, no? Nagpalalo sila, talagang feeling nila wala ng Diyos, immortal lang kanilang buhay, kung kaya nagagawa nila yun. Marami po, kahit dito sa Pilipinas, no, may mga taong ganun din po, na ginagamit ang kapangyarihan para umapak ng iba. Pinaka the best po talaga, no? Ano man ang narating mo, lalo na sa magandang paraan, no, nauuso ngayon sa ating bayan, no, na pag nag-flex ka o nag-post ka
ng mga maranyang buhay, wala pong problema yan kung galing sa pinaghirapan mo na alam mo sa sarili mo ay galing sa'yo. Pero kung hindi galing sa'yo, lalo na mainit na pinag-uusapan, galing sa kaban ng bayan, ay marami po ang magagalit. No? Sa panahon ngayon, yan po ang nangyayari. Kaya mas maganda na po yung humble na, naging patas ka, no? Yung pinaghirapan mo talagang galing lahat sa dugot pawis mo, kaya ka yumaman, kaya ka nakakabili ng mamahaling sasakyan, gamit, nakakapag-travel ka, kumbaga, masaya ka dahil deserve mo yan dahil pinaghirapan mo. Yun po, no? Ang lagi natin ilagay sa ating puso't isipan na maging humble po tayo. Huwag na po tayo gagaya sa iba ng napakayabang, malulupit, akala mo kung sino. Lalahanin mo, may Diyos. Darating yung araw, lahat ng nasa iyo, kapangyarihan, kayamanan, karangyaan, kasikatan, mawawala po ang lahat ng yan. Kaya iyuko po natin ang ating pagkatao, maging humble po tayo sa Diyos. Kaya sa mga kapatid natin nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, financial at kalusugan, sabay mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po mga kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubana po ang karamdaman. Ipuin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iloloobin. At ganoon din po sa mga pamilyang nakakasira o nakawatak-watak dahil sa taas ng pride. Dahil hindi po humble, no? Ipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, at higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. At ganoon din po sa financial na kailangan namin natin. Lalo na po, yung mga kapatid namin walang-wala talaga. Ang ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas at ulam, pambawon sa mga bata, pinuproblema pa. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahinaan at kasalanan. Lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much, and God